Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello world! Araw ng linggo. Tara! Simbat tayo! Ayan. Sunny Sunday morning. Ano ito ngayon? Corpus Christi. Ayan. Suot ko, OTD for the day. Suot ko na yung aking damit. Yung aking pangpatong. Look. Aking pangpatong. And then the usual na shoes with socks ko. All weather eh. Lahat na. Kahit sa anong pwede sa tag-ulan, pwede sa tag-araw. Ang aking plastic shoes ba ito? Rubberized na plastic, something like that. Okay. Iniwan ko sa bahay si Love Lines Jr. kasi nandun sa ating Lidet na. At sila ay magsisimba somewhere. Bahala na kung saan sila umabot magsimba. Sa Novaliches o kaya sa sa tungko. Ganda ng flowers, no? Okay. Malapit na mag 9:30 kaya I need to walk faster. Uy, may bunga pa yung mahiwagang miracle fruit there. Kamilang flowers. Kalimutan ko yung sunglass ko. Anyway, dark naman ang payong. Dito ulit ako sa side dadaan. Mas maganda dito dumaan sa side. Mga panalangin, mga kaluluwa nila, Maria Asuncion Severino Jorge, Luchora Astromi, pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Noong nakaraang linggo, naman ay pinagiliw natin ang kapistahan at kapahamalang ito ng ating Panginoong Yesu Cristo. Katulad ng kapistahan ng kamahal dugo ni Jesus ay isang doktrinal na kapistahan. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa aral ng ating pananampalataya. Ang kapistahan ng kamahal dugo, kamahal ng dugo ng ating Panginoon ay tinatag ipapagumban ika-4 o taong 1,264 bilang tugon sa mga pag-aalingatan tungkol sa tunay na presensya ni Cristo sa banal na Eucharistia. At ito naman ay formal na pinagtibay bilang doktrina ng ating pananampalataya pag-aral sa Konsilyo ng Trento. Ang sentro ng doktrina ng mahal na katawan ng dugo ng ating Panginoon ay sa isang misteryo na tinatawag natin transubstantiation. Na ang simpleng tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan ng dugo ni Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagaganap ang misteryo nito sa bahagi ng misa na tinatawag natin konsekrasyon.
sa pagtataas ng tinapay at alak ng hari at kasabay ng pagsambit sa mga salita ni Jesus noong muling ng una, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ang simpleng tinapay at alak ay nagiging tunay na laman at dugo ni Jesus. Literal na interpretasyon ang ibinibigay natin mga Katoliko. Kung paano sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagkain ibibigay ko sa gabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Hindi lang ito isang figure of speech o hindi lang ito isang madalihagang panganagda ng ating Panginoon. There is no other way to interpret the words of Jesus but literally. Yung mga kapatid natin Protestante, yung mga Orthodox at Anglican, hindi sila naniniwala na ang Eucharistia ay tunay na katawan ng buong Jesus. Para sa kanila, ang tinapay at alak ay simbolo lamang ng katawan ng buong Jesus. But it is not the real thing for them. Yun ang pinagkaiba natin ng mga Katoliko. Literal na interpretasyon na ginagawa natin ang salita ng ating Panginoon na ang kanyang laman at dugo ang pinatagad natin sa banal na Eucharistia. Marami ng himala na nangyari patungkol sa banal na Eucharistia. At ang bawat himala ay nagugat sa pag-aalinganan ng isang tao. Ang dalawa sa pinakalang na himala ng Eucharistia ay ang himala sa Lanciano, Italia at sa Buenos Aires sa Argentina. Ang unang himala, ang himala sa Lanciano, ang kwento sa likod nito, isang monge ang nag-aalinganan sa tunay na presensya ng Kristo habang siya'y nag-iisa. At sa gitna ng kanyang pag-aalinganan, ang ostya ay biglang naging totoong laman ng alak ay naging totoong dugo. Isinalang sa pagsusuri ang mga religya ng nasabing pangyayari. Noong taong 1970, pinamunahan ng isang Dr. Eduardo Linoli, isang sikat na profesor sa anatomia at patolohiya, ang pagsusuri sa mga religya. At ang natuklasan sa pagsusuri ay ito, na pagkakayan na ang laman ay hibla o tissue ng tao, puso ng tao, na tinatawag ng myocardium, na mula sa kanyang bahagi ng puso kung saan gumagawin ang dugo. Napatunayan ang dugo ay itong dugo ng tao na mayroong type AB. Walang anumang bakas ng medikal o preservativa na ginamit upang hindi ito magulo sa loob ng higit 1,200 taon. Ang himala naman sa Buenos Aires, Argentina ay nangyari sa isang simbahan. Nakita sa sahig ko yung isang consecrated na host. At sa protocol ng simbahan, kapag ka ang isang consecrated host ay nalaglag sa
sa lupa o sa sahig. Ito ay nilalagay sa isang basong tubig at halayang patunaw. Pero iba yung nangyari. Kung nilagay ang ostra sa isang basong tubig, hindi ito natunaw. Sa halip ay nagbago ito at naging isang laman na may dugo. At ang bispo na nag-utos na paimbestigahan ito ay ang dating Jorge Bergoglio na kalapunan ay naging si Pope Francis. Sa pagsusuri, kahit yung naging resulta doon sa inala sa lansyahan ng Italia. Ang tayo ng dulo ay tayo rin. At pareho rin na ang laman ay galing sa bahagi ng puso ng tao na tinatawag ng myocardium. At ganito rin ang lumabas sa pagsusuri sa isang mga mahimalang relikya na tinatawag na Shroud of Turin. Ang shroud ay yung tela na tinatawag sa katawan ng Kristo. At sa pagsusuri dito, lumabas rin ang tubo ay type AB. So, ang type pala ng dugo ni Jesus ay type AB. At yung type AB, ang tawag na ay universal donor. It can be received by anybody, regardless of the type of blood. Kaya type ang dugo ay type A, type B, type O. Ibig sabihin, universal donor, talagang nagliligtas ng buhay ng lahat ng tao na nangangailangan ng dugo. Sa ating ngayon na narito, maaaring katulad din tayo ng mga unang Kristiyano na may pag-aaral na kung ang tinatagal natin pagdating ng Kristo ay tunay na tawagan ng Lord Jesus. Sabi tayo pipila sa kadalang ng bago ang pagsusunod sa atin o pagbibigay sa atin ng barangay walista. Ang sinasabi sa atin ng ministro kung may ministro ay kakawan ito ng Kristo. At lagi tayo sumasagot na Amen. Ang ibig sabihin ng Amen ay oo. Ako'y naniniwala na ang aking pinatangkan ay tunay na gawa at dugo ng Kristo. Meron iba, sabihin, nagawa ng Kristo, sabihin, thank you. Wala namang masama sa sabihin, pero ang talagang dapat sa natin ay Amen. Binibigyan ang pagkasya natin na ang katawan at dugo ni Jesus ang mismo pinakalat natin sa banal ng Panginoon. Normal na sumasabi sa atin yung pagdududa at pagkakaroon. At hindi lahat ng pagdududa ay masama. May pagdududa at pag-aagilan na siya pag-isipin susi para sa mas malalim na natin pagkunan. Katulad din
ng dapat din himala. Sa linggo ito at sa misa ito, hiningin natin ang lubos na pananalig sa banal na Eucharistia. Na ang banal na Eucharistia ay tunay na naman ang dugo ni Jesus. At sabihin natin yung mga salita sa Tomas na siya'y mag-aalala kay Jesus na muling nabuhay. Kasi hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakita ang kanyang mga sulat at naihipo ang kanyang mga kamay. At nang magpakita na ang Panginoon muling nabuhay kay Tomas at napatunayan niya na si Jesus ay tunay na muling nabuhay, ang nasa niya ay Panginoon ko ang Kristo. In the midst of doubts, let us pray that the Lord will help us in our unbelief and make us believe. Merong kanta si Whitney Houston at Mariah Carey na may linya na nagsasabi na ito. There can be miracles when you believe. Hanggang ngayon, may himala na nangyayari na hindi natin nakakala. Tuwing pananamisa, isang napakalaga ng himala ang binibigay sa atin. Sa tuwing ang simpleng tinapay at aral ay magiging tunay na katawan at tugo ni Jesus. Tinapay na binibigay ni Jesus para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Sorry. Alright. So, ano nga ba? Word for the day. Hello po. Anong word for the day natin? Miracle. Ay! Miracle. Miracle. Every Mass. Ano ba yan? There can be miracle when you believe. There can be miracle. Parang gano'n na ba? Ganda nun eh. Miracle when you believe. And yung milagro, misteryo ng transubstantiation. Kasi today is the feast of the solemnity, tama ba yung tabatin ko? Of the body and blood of our Lord Jesus Christ. In short, tinatawag natin Corpus Christi. Parang ganyan. Yung pananalig, tatlo sa ano sabi na yung term is doctrinal feast. Yung una, yung last Sunday, yung Holy Trinity, tapos ngayon yung banal na dugo, laman at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo ay yung pinananaligan natin na Immaculate Conception.
of the Virgin Mary. So ngayon, miracle. Kung mayroong kang pananalig, so it's faith din, ha? Sa pananampalataya na mali. Nagkakaroon in doubt, sabi nga si Thomas, yung pagda-doubt niya, nagkaroon ng pagkakataon para mas maunawaan ng malalim ng ating pananampalataya. Kagaya nung pag-doubt ng mga mananampalataya noon tungkol sa ating Panginoon, sa ating Ostia, na after na i-consecrate ay talagang nagiging katawan at dugo, nagiging laman at dugo ng ating Panginoon. Dinis kasi Father na yung laman base doon sa relics na inexamine noon. Yung laman ay nasa parte ng puso at yung type ng dugo ay type AB, which is universal donor. Kumbaga, so totoo, ang ating pananaligan through transubstantiation, yung ostia ay nagiging mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So that's it. Kaya habang tayo'y nagsisimba, nabubusog ang ating katawan, nabubusog din ang ating kaluluwa. So, hold on to your faith dahil mahal ka ng Diyos. Okay? Believe there can always be miracle. There's nothing impossible pag nanalig ka sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Okay, thank you. That's all. Shout out Richie and Electro sa aking channel members. And if you want to join the channel, hit the join button. Hi, doggy. Oh, may aso. Aso na. Doon yung aso. Okay. So that's all. Thank you for watching. Have a good day. And God bless. And don't forget that God loves you. And you are God's beautiful creation. Always have faith because there's always hope because God loves you. Okay, that's all, Mama. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.